especially after we hear the word this morning, I want you to have a passionate desire and a hunger for the word of God. If the word is God, then we need to put importance to it. It's the word that we can hold on to when life gets tough. I want to read to you the passage from Isaiah 55 verse 10 to 11. If we can show that and we can read it together. Nababasa po ba ng lahat? Parang maliit. Alright, so kung nababasa po ng lahat, let's read it together. 1, 2, 3, read. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Let's pray together. Father God, we thank you for this wonderful morning that we can have an opportunity and a blessed time to hear your word this morning. God, I pray that your word will be active and alive today. Come speak to us, Panginoon. Reveal who you are to us and help us to strengthen the faith that we have received. We thank you, Lord, that your word will make us free from any distraction, from any hindrance, Lord God. And we pray for the Holy Spirit to teach us what we need to know. And we thank you for your presence here, Lord. Be glorified. We take full control as we surrender everything to you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Church, can I ask you a question? When life becomes certain, kung ang buhay natin ay hindi naging sigurado o maaaring medyo magulo, saan po natin inilalagay ang ating confidence? Saan po natin nilalagay ang ating kalooban, di ba, ang kapanatagan? Kapag ka naging mabigat ang ating mga dalahin, kapag kailangan natin ng direksyon sa buhay, kanino tayo bumabaling? Kanino tayo lumilingon? Kanino tayo pumupunta? In the passage that we have read, pinaalala sa atin ng Diyos. Sinabi dito na ang kanyang salita ay parang ulan at niebe. Ulan at niebe na galing mula sa itaas, mula sa langit. At sabi, hindi daw sila bumabagsak sa lupa nang hindi nagagampanan ang kanilang layunin. Diba? Hindi naman, kahit nga ayaw mong tumubo yung damo, pag umulan, sa amin po kasi kailangan na rin namin ng magpabunot ng damo. Kasi pag ulan ng ulan, diba, bigla na lang umuusbong, ay, may tanim pala dyan. Yung asawa ko laging namamangha kasi pagka tagtuyot, talagang walang lupa puro bato Pag umulan, may tumutubo, ang taas na ng puno. Hindi namin alam anong klaseng halaman. Halaman yun. Pero, di ba, pag bumagsak talaga sila, it accomplish yung purpose nila. At yan ay magpalago. Di ba? Magpalago ng halaman. Ngayon sa atin kasi magpalago ng baha Pag umulan, ayun na, umaangat na. Lumalaki. Yung ilog sa likod namin, nagiging dagat. Grabe sa di ba? Anyway, so sabi dito, hindi sila bumabagsak sa lupa nang hindi nila nagagampanan yung tungkulin nila. Sila po ay bumabagsak para magbigay kalusugan, di ba? Nourishment, nutrisyon sa lupa, mag-produce ng paglago, di ba? At magbigay buhay. Yun ang sabi. And in the same way, pag binasa natin yung verse 11, inahilin tulad ng Diyos ang salita niya sa ulan at niebe na bumabagsak mula sa langit. Sabi, kagaya nito ang aking salita. Bawat salita na lumalabas sa aking bibig. Sabi ng Diyos, di ba ito yung pinakapangako niya na kapag nagbigkas siya ng salita at lumabas sa kanyang bibig, parang ulan yan, na kung sino ang matamaan, kung sino ang maambunan, it will accomplish kung ano yung tungkulin nun sa puso, sa buhay, kung sinong nakarinig noon. Sabi kasi dito, it will not return to him empty. Hindi babalik ang salita niya nang wala. Nanganga. Diba? Hindi laging kaganon si Lord. Parang, diba? Hindi. Every time the word is preached, every time that the word is being shared and being
posted. Ayan, kapatid, sabi, it will accomplish the desire of God. Because God has good desires for everyone. We believe that. Pero kapag dumadaan na tayo ng pagsubok, hindi natin maalala na maganda pala ang kalooban ng Panginoon sa atin, no? Diba, pag dumaan ka na ng mga kabigatan sa buhay ng, ayan na, nag-weather na, ako parang sinusumpong na naman yata yung puso ko. Ano yung kalooban ko, bumibigat na naman. Bumabaha na naman yata ng lungkot sa akin ngayon. Diba? Minsan nakakalimutan natin na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Diba? Minsan napapatunong pa nga tayo, Lord, bakit naman, parang si Lord ang may kagustuhan na talagang magkasakit ka, si Lord ang may kagustuhan na maghirap ka. Kapatid, hindi maganda ang kalooban ng Diyos. And the reason why we need to understand the importance of the Word of God, because it is the Word of God that will remind us of what is true. Especially sa mga panahon na naguguluhan tayo, na kailangan natin ng direksyon, kailangan natin ng kaliwanagan, kailangan natin ng kapahingahan, ng kapayapaan. Kapatid, it's the Word of God that will tell you what is true. Because the desire of God is to bless you in every area of your life. God has a good plan in every area of your life. God has a good plan for your family. You have to believe that. God has a good plan for your business. You have to believe that. God has a good plan for your needs. You have to believe that. God has a good plan for your relationship. You have to believe that. God has a good plan for who you are. Your identity that God has given you is good. You have to believe it. But we need the Word of God to remind us. At ang sabi, every time that we hear the Word, we receive the Word, lumalago siya, it accomplishes the good desires of God, at nakukuha niya, na-achieve niya yung purpose, yung layunin kung bakit niya pinadala yun sa'yo. Hindi lang po yan para i-offend ka. Na ayoko nang magsimba doon kasi ayoko yung pinipreach nila doon, natatamaan ako lagi. Parang ako laging pinariringgan ng pastor doon. Parang ako laging pinapagalitan. Di ba? May ganun ba kayo na ayoko nang makinig, parang pinapagalitan lagi. But kapatid, the Word of God has a purpose for your life. And sabi sa Bible, the Word of God is either to teach you, to correct you, to encourage you, to guide you. At kung ano man ang purpose ng Panginoon for you hearing the Word of God, let God accomplish it because it is for your good. Amen? Kasi yun na yung desire ng Panginoon na maging magbuti ka, maging maganda ang lahat-lahat sa buhay mo. Alright? Kahit may pinagdadaanan ka, you are well. You are in good faith. You are strong. You are at peace kahit may season sa labas. Diba? Kahit binabag yun, lumilipad na yung ikaw nagkakapi-kapi pa. Diba? Hindi ka natitinag na. May ganun mga tao yung parang gusto-gusto nila nanonood ng baha tapos nagkakapi. Diba? Parang, kalmado naman itong kapitbahay ko na to. Diba? So, what I'm trying to tell you, mga kapatid, and even the Word, we need to realize that every time we read God's Word, every time we hear it, every time we hide it in our hearts, ibig sabihin, kinip natin yun. Ano mang naririnig natin every Sunday, every life group, ibig sabihin nun, God is at work in us. Kaya huwag nating baliwalain yung mga naririnig nating salita. Because every time God sends that to you, God is working in your life. God is working in your heart. God is working in your situation. God is working in your character. God is working in your destiny. Kung ano yung kailangan direction mo, God is working. So you have to allow yourself to know more of God through reading the Word of God, through loving it. Kaya sabi ko nga, pagka wala kayong Bible, tell us, let us know today, bago kayo umalis, we will give you a Bible. Walang walang catch. Hindi po namin kayo bebentahan ng insurance. Hindi namin kayo pe-present ng produkto. Di ba? Na parang pag kinuha mo, may credit card ka na ba? Di ba sa mall? Pero yan yung sinasabi ng salita today, mga kapatid. As we study this passage together this morning, I want us to open our hearts. Sabi mo sa katabi mo, open your heart. And ask yourself,
Am I allowing God's word to accomplish its purpose in my life? If the word of God has a purpose, ang tanong, hinahayaan ko ba na ma-accomplish nito? Magkaroon ng kaganapan ito sa buhay ko. Kasi yan po minsan naririnig natin, pero parang yung mga nanay, di ba? Makarinig ka ng sermon, pasok sa isang tenga, labas agad sa kabila. Lalo pag nabusog ka na after lunch, ano nga ulit yung tinuro kanina? Ano yung, but meron din tayong memory verse dito no? Parang mga champion kids Pati natin nakakalimutan. But that's the question, kapatid. Are you allowing God's word to accomplish its purpose in your life? If we want to see something grow and something change in our life, then allow the word of God to transform you. As we look at Isaiah today, mga kapatid, the passage that we have read, let's be reminded that God's word is always effective. Say the word always. Always. Ibig sabihin, hindi nga siya mabaliwala. Every time it's preached, hindi siya mababaliwala. The only time na hindi natin nararanasan ng power nito is if we fail to receive it in our hearts. If we ignore it, pag binaliwala mo ang salita. Diba? But the word is always effective. At yan po ang ating confidence. It never fails to accomplish the desires of God. And the truth will always lead us to God's plans for our lives. So, let me share to you our sermon this morning, Unfailing, Finding Confidence in the Word of God. So, you see mga kapatid, as human beings, our words often fail. Di ba yung mga pangako natin napapako, yung mga bilin, yung mga salita natin, di ba minsan palyado, di ba? And we cannot trust the word of man. But here, sinasabi, God is not like us. Every word that proceeds, lahat ng salitang lumalabas sa kanyang bibig is because of His character. It's because of who He is. Diba? Kapag sinabi niyang walang imposible, it's because God is powerful. He's almighty. Diba? Kaya pag sinabi niyang you are healed, it's because He is the healer. Kaya kaya niyang sabihin yun dahil because it reveals who He is. Pag sinabi niyang, do not worry about tomorrow, it's because He is the source of all things. Di ba inaawit nga natin yun? For from you are all things. Yan po yung lyrics kanina. Dahil po sa inyo galing ang lahat at para sa inyo ang lahat. Yan po yung inaawit natin di ba? Kaya kaya sasabi ng Diyos, wag kang mag-alala sa kinabukasan mo. Siya ang bahala. Because He is the source. He is the provider. So every word that comes out, every word na nababasa natin, it reveals God's character. Kaya we can be confident in it because of who God is, His perfect character, His infinite wisdom, and His sovereign power. What He speaks, He performs. Ang biggest example niyan is the creation in Genesis. When He said the word, nagkaroon. Let there be light. Flashing light. Diba? Liwanag. Let there be mountains. Diba? Let there be animals. Kapatid, the word will accomplish its purpose. So, umpisa pa lang talagang pinakita na ng Diyos kung gaano kapangyarihan ang bawat salita na lumalabas sa Kanya. Kaya dapat ngayon, kapatid, matutunan natin talaga na mahalin. Huwag tayong tamadin na basahin, alamin, kasi everything that we read, it reveals who your God is. And it will only make your faith stronger. Isaiah 55, kapatid, actually yung binasa natin, isinulat po yan nung time na yung mga tao noon nakaka-experience sila ng exile. Alam niyo po yung exile, yung mga pinaalis sa lupain nila. At nakakaramdam sila ng sobrang discouragement at disappointment. Ikaw ba naman paalisin ka sa bahay mo? 'Di ba? Alis ka muna dyan. Bakit? 'Di ba? Anong ginawa ko? Bakit ako paalis? Ganon yung disappointment nila, yung discouragement nila at that time. And kailangan nila ng reassurance ng magpapatibay sa kanila na
hindi napako, hindi pumalya ang pangako ng Diyos sa kanila. Kasi di ba dinala sila sa promised land, tapos paalisin sila sa promised land. Di ba parang, Lord, promise nga, di ba? So ibig sabihin, hindi totoo yung promise mo kasi pinapaalis kami. Ganun sila. Di ba may ganun ba tayong mga prayers sometimes? Lord, di ba sabi mo, akin tong work na to, tapos bigla akong na-fire. Di ba may ganun tayong mga pinag-pray, pinangako si Lord sa ate, gumaling ka. Yes, answered prayer, healed ako. Next week, may sakit ka ulit. Di ba, Lord, so ibig sabihin, hindi ka healer? Hindi totoo na healed ako. Di ba may ganun tayo minsan? Ganun yung nararamdaman ng mga Israelites noong Isaiah 55. Bakit kami pinapaalis sa promised land? Sa amin to binigay sa amin to ng Diyos. Kaya imagine niyo yung nararamdaman ng mga tao at that time. And sabi, through the imagery, ito yung binitawang salita ng Diyos. Ito yung binitawang parang kumbaga encouragement at binitawang assurance ng Panginoon na hindi babalik sa akin na wala ang salita ko. My promise is a promise. You have to believe that. And sometimes we need to go through those seasons for us to be stronger in our faith, kasi dun malalaman if you're really holding on to the promise of God in your life. Dun talaga malalaman kung naniniwala ka talaga na nangako sa'yo ang Diyos at tutuparin niya yun. Amen? Diyan nabibuild ang ating faith, mga kapatid. So there are 3 reasons here that we can find. This passage teaches us that we can have complete confidence in God's word because it is always effective, and we can confidently trust the word of God in every season of our life. His word never fails. Yan ang una, sinabi niya. Believers can confidently depend on the word of God in every season. So why can we confidently trust the word of God? One reason from Isaiah 55, ang sabi dan sa Isaiah 55 verse 10, for as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth. Sabi niya, the word of God revives. Di ba kung hinahilin tulad niya sa ulan at sa niebe ang kanyang salita, di ba sabi nga ang ulan nagbibigay nutrisyon, nagpapalago, nagbibigay buhay. Sakala mo parang patay na lupa. Di ba? Talagang manghang-mangha talaga kaming mag-asawa sa lupa doon sa bakuran namin. Parang puro bato, tapos pagka umulan, ang dami palang halaman doon. Ang daming halaman, daming puno pala. So, ibig sabihin kahit sa mga tagtuyot, at akala mo bato-bato, di ba, na walang silbi, pagka naulanan niya, nagkakaroon ng buhay. May nagkakaroon ng paglago. And even in your life, kapatid, if you are dry spiritually, dry financially, you are dry mentally, dry emotionally, dry in the relationship, dry in your dreams, yung mga mo sa buhay mo, aspirations mo, parang wala na tong let the word of God revive it. Ibig sabihin, magbigay buhay. Ibig sabihin, magbigay encouragement sa atin, mga kapatid. Isaiah begins with a picture everyone understood. Sabi, without the rain, the fields become dry. Crops die and people suffer. Rain, kapatid, is God's way of sustaining life. So kung gusto mong masustain ang spiritual life mo, come to the Word of God. Kung gusto mong masustain ang marriage mo, come to the Word of God. Meron dun sa Ephesians 5. Kung ayaw maniwala, basahin nyo mamaya, husbands and wife. Sa Ephesians 5, may word ang Panginoon for husbands and wife, for marriage. If you wanna be a good parent, parang walang yung parenting mo, come to the Word of God. It will sustain you as a parent. Paano ko ba palalaki? Paano ko ba mamahalin tong prodigal son ko na to? Mababasa nyo, in the New Testament, meron ding prodigal son doon. Paano siya minahal ng magulang niya? Paano siya nagtimpi? Paano siya nagbigay ng pagpapatawad? Paano niya inako ulit ang kanyang anak? Andun lahat, kapatid. Even in marriage, in relationship, come to the Word of God. Even in your finances,
Gusto mong ma-manage ang finances mo well, ma-spend mo siya wisely, ma-save mo siya wisely, come to the Word of God. The Bible is all about reaping, sowing and reaping. Diba? Pagtatanim at pag-aani. So there's so many things in the Bible, in the Word of God, that will help us be sustained. Kaya if you're feeling dry, even your joy, parang nawawalan ako ng galak, Panginoon. Parang tumatamlay na yung pakiramdam ko, Lord. Come to the Word of God. Because the Word of God says, revives. It's nourishment to our soul. Nutrition siya sa ating kaluluwa, sa ating puso. It nourishes weak believers. It nourishes tired believers. It strengthens weak faith. It comforts broken spirit. And it produces spiritual growth. Kaya if you're wondering, how am I gonna grow? Paano magkakaroon ng buhay itong area ng buhay ko na to? Come to the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, go to the Word of God. Church, the Bible is not merely information for the mind. It is nourishment for the soul. We do not read the Word of God para tumalino lang tayo at marami tayong malamang memory verse, but it will nourish your soul. It will nourish your weak faith. It will nourish your weary heart, your tired body. It will nourish your relationship. So come to the Word of God. Even in the Old Testament, si Moses, sinabi niya sa Israel in Deuteronomy 8 verse 3, sabi niya dito, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kasi ito na yun, yung parang naghahanap sila yung sa disyerto di ba? Yung mga Israelita naghahanap sila ng makakain. Ano ba yan? Tinapay na dahil nagko-complain sila, pinigil ng Diyos, wala nang umulan na tinapay, nagutom sila. Ano ba yan? Wala na namang pagkain. Meron po kayong kasamang ganyan sa bahay. Para 24/7 gutom. Pagbababa, wala bang pagkain? Kakameryenda, may nagtuturo na pong magulang dito. Diba? Ito at that time, talagang hinambol sila. Ibig sabihin, pinagpakumbaba sila ng Diyos. Na makita nyo, diba, ang pangangailangan nyo. At ang sinabi ni Moses sa mga tao doon, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay o nakakakuha ng lakas sa tinapay na pisikal lang. Kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa Diyos. Kaya nga pag nagfa-fasting tayo dito sa simbahan, di ba? Kahit hindi ka kumain ng lunch, ng dinner, pag nagbabasa ka ng salita, parang kaya mong gawin lahat May mga ganyan testimony during fasting Na parang, Pastora, maghapon akong di kumain, pero parang ang lakas-lakas ko. Very good. Because it's the Word of God that gives strength to our weary soul. To our soul, na kahit pagod ang katawan mo, kapag kamalakas ang kalooban mo, you can still go. Kahit kipang katawan mo bibigay na, pero Lord, you are my strength. Sabi nga sa Philippians, I can do all things through Christ that gives me strength. Kala mo, ikaw si Superman, parang nagkakaroon ka ng superpower Parang kaya mo lahat sa buhay, di ba? So sabi sa ni Moses, kailangan nyo ring matutunan yan, na hindi lahat puro physical na pagkain, importante rin ang spiritual mo na palakasin, pakainin yan. At alam mo yung verse na yan, inulit ni Jesus sa Matthew, nung time na tinutokso siya ng demonyo. Diba? During that time, 40 days siyang nagfa-fasting. Walang pagkain, 40 days and 40 nights. At ang paglalaan niya ng araw na yon ay para mas dumakas ang kanyang spiritual, para marinig niya ng marinig ang tinig ng Diyos. And then doon may umaligid sa kanya si Satanas, sabi niya, nagugutom ka, kumain ka. Sabi ni Jesus, pang third day ko pa lang, 40 days to Di ba? Pag nag-fasting ka ng matagal, pang second day pa lang, Lord, di ko na kaya, patawarin mo na lang ako. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang panlaban,
It is written, ito, nire-refer niya yung Deuteronomy 8 verse 3. Sabi, isinulat na nun pa na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang, kung hindi sa bawat salita na galing sa bibig ng Diyos. If Jesus gives importance to the Word of God, paano pa tayo? Si Jesus na yun ha. Si Jesus kaya niyang i-overcome si Satanas. Tayo, isang sit-sit lang. Psst. Alam niyo, psst, maliit na pusit. Psst, joke. Ginoke pa talaga. Maliit na pusit eh. Na, psst. Diba, isang sit-sit lang. Ay, kasi tinawag ako eh. Ayoko sana makipag-chismisan kasi tinawag ako eh. Di ka naman sinisit-sita, di ba? May tinawag mo yung sarili mong makipag-chismis. Yung mga ganun kapatid, di ba? Si Jesus na yun. 100% man, pero 100% God. At parang, hindi tayo mas professional kay Lord, no? Hindi tayo mas higit kay Lord. Kung kailangan ni Jesus ng salita ng Diyos, paano pa tayong mga tao lamang? Naintindihan, kapatid? Kung kinailangan ng Diyos, ni Jesus mismo, ang salita para mapagtagumpayan ang dapat niyang mapagtagumpayan sa disyerto, paano pa kaya tayo? Naintindihan, kapatid? So I want you to see how beautiful, how important the Word of God is. Hindi lang kasi basta obligasyon niya na dahil Kristiyano, kailangan ko magbasa. Hindi. Kailangan mo yan para magtagumpay sa buhay. Hindi lang kapag may pinagdadaanan ka, pero kahit sa pagtatrabaho mo, kailangan mo ng salita ng Diyos para magtagumpay ka dyan. Kaya kailangan natin bigyan ng halaga yung tinuturo sa atin ng Biblia na mahalin ang salita ng Diyos. Dahil tayo ay hindi tayo nabubuhay sa material lang na bagay, kung hindi sa spiritual din. Amen? In 1 Peter 2 verse 2, even si Apostol Pablo, hinikayat niya ang mga tao na parang mga bagong panganak na sanggol. Sabi niya, mag-crave kayo. Pag sinabing crave, yung magnasa kayo sa mga spiritual na gatas. Ibig sabihin yung magpapalaki. Diba? Yung gatas nga, gatas lang ang iniinom ng baby, pero ganito lang sila pinanganak. After 1 month, ganun na yun. Diba? How much more? Yung paghahalin tulad, di ba? You may grow in your salvation like newborn babies. Crave pure spiritual milk. Yung spiritual milk na yan, kapatid, it's the Word of God. And the more we crave, pag sinabing crave, pagnasahan. Kasi hindi ka naman makakakain pag hindi ka gutom. Tama? Kahit may maglatag ng lechon sa harap mo, kung ayaw mong kumain, hindi ka mabubusog. Hindi mo matitikman. So kailangan natin magkaroon ng kagutuman, magkaroon ng pagnanasa sa spiritual na gatas para sabi, kayo ay lumago sa inyong kaligtasan. So hindi pala natatapos ang Christian faith natin sa pagtanggap lang ng kaligtasan kay Kristo. Kailangan mong lumago. Amen? And we need the Word to help us grow in our salvation. Kasi there's more to the salvation. Salvation is just the door. Pag binuksan mo ang door, there's a green pasture. Yan ang sinabi sa dyan. Pag binuksan mo ang pintuan, luntiang. Ano yun? Field. Hindi ko naman Tagalog. Diba? Bukid. Pagka nakita ka ng ganyan, wow, di ba? Parang ang healthy. Di ba? Parang ang sarap humiga. Ang dami pa, kapatid, malawak pa ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Ang pagdaraanan mo sa lakbayin mo sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi tayo natatapos sa pagtanggap lamang ng ating kaligtasan mula kay Kristo. So you have to continue to grow spiritually so you can experience more in the purpose of God for your life. Maranasan mo lahat pa ng kalooban at layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi bilang miyembro ng CLC, kung hindi bilang miyembro ng katawan niya. Amen? So, that's what the Isaiah is teaching us. The Word of God revives.
Kaya wag nating baliwalain. Pag nakita natin yung Biblia, wag nating baliwalain. If you're feeling down, if you're confused, you need direction, come to the Word of God and let the Word of God bring life to that. Amen? Second thing, why can we confidently trust the Word of God? It's because the Word of God reaches. Pag sinabing reaches, kayang umabot o umaabot. Ibig sabihin, nakakarating. Ang salita ng Diyos ay nakakarating. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 11a, 'di ba? So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Ibig sabihin, kung pinadala ko yan, makakarating yan, hindi yan babalik sa akin at sasabihin, wala pong nangyari. Diba? May ganun kayo na pag kailangan kayong lakarin, tapos pagdating nyo doon, ang layo-layo, babalik ka sabay, walang nangyari sa nilakad mo. Diba? Parang, ano ba yan? Nakakalungkot, nakakawalang gana naman, di ba? Ang salita ng Diyos, hindi yan lalakad mula langit hanggang puso ng tao. Nang babalik kay Lord nang sasabihin, walang nangyari, Lord eh. Walang, nga tayo this season. Hindi, sabi, it will not return to Him empty. God declares something remarkable, that His word never returns empty. And it means that everyone who hears the Bible, it means that God's purpose will always be accomplished. Kung ano ang kalooban ng Diyos, laging magaganap yan. Pero syempre, depende na lang kung i-ignorin mo talagang salita ng Diyos. Kasi may lupa, di ba? Na kapag kahit anong tapon mo ng punla, ng binhi, pag mabato yan, hindi tumutubo kahit anong ulan. Kaya pagka matigas din ang puso natin, kahit anong preach ng word sa'yo, it will accomplish its purpose pag tinanggap mo, pero kapag inignore mo din, it will also accomplish yung consequence ng pagtalikod mo sa salita. Kasi kung may magandang mangyayari kapag tinanggap mo salita ng Diyos, pag di mo tinanggap, hindi magandang mangyayari. Naintindihan, kapatid? Diyan na tayo nagsisimulang talagang mawala, manghina, bumigay, lalong magpatuloy sa kasalanan, talagang hindi naman nagtatagumpay. Alam niyo yun, paunti-unti. Kasi yun, consequence din yun ng pag-ignore, di ba? Pero ang sabi, every time it is sent, it will accomplish. Yun naman ang confidence natin, kapatid. The more we allow ourselves to receive it and allow the Word of God to work in our hearts, to work in our lives, kapatid, it has a purpose for it. Tanongin mo katabi mo, are you willing to allow it? Okay ka ba? Napahintulutan yun. Kasi kung hindi, yun nga, may consequence din, kapatid. Sabi din sa Hebrews 4 verse 12, that the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. That's the purpose of God. It shows us, ini-expose niya kung ano ang nasa isip natin at ugali ng puso natin. Kung ano ang nasa puso natin. Kaya nga every time na may nagpipreach, nakarinig ka ng word, parang ako pinapatamaan nito, hinuhusgahan na ako nitong pastor. Hindi ka naman kilala. Yan po ang sagot dyan, kapatid. Walang nang chichismis sa'yo sa simbahan. Walang nakakaalam maaari ng sikreto mo o pinagdadaanan mo o ng kahinaan mo o ng kasalanan mo. But when the Word of God is preached, sabi it is alive and active. Mas matindi pa siya sa dalawang, alam mo yun, yung talas na espada, na hindi lang basta laman mo ang nahihiwa, pati kaluluwa mo. Buong pagkatao mo, sabi joint and marrow. Kaya parang pag nakakarinig ka ng word, para Gina dyan. Kaya di ba may mga joke nga dito sa Pilipinas na huwag kang pupunta sa loob ng simbahan, pag tumapak ka, malulusaw ka. Pag alam nilang makasalanan ka, may ginagawa kang di maganda, di ba? Pag hindi nila alam na may mga kalokohan ka, huwag ka papasok sa simbahan pagka masilayan ka lang ng krus doon.
Di ba, masusunog ka. Mga ganun, di ba, pagtapak mo pala, para feeling mo. Kasi kapatid, this explains it. Every time we hear the word of God, it judges your thoughts. I want you to hear it. God doesn't judge you. He judges your thoughts. Isip mo. Hindi ka niya kinukondena kung meron kang nagawang mali or may kailangang itama sa buhay mo. Hindi siya against sa'yo. Mahal ka nga niya. Pero ang ginagawa ng salita, ipinapakita niya yung nasa isip mong mali at yung nakakasakit para, pati yung pag-uugali, para maayos ka. Matama ka. Hindi ka lang basta patamaan. 'Di ba? Kaya wag kayo next Sunday balik pa rin kayo. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka next Sunday. Wala akong alam sa mga buhay nyo, hindi ko kayo ino-offend. Kung may kailangang itama sa pag-uugali natin, may kailangang itama sa area ng buhay natin, whether it's our purity, whether it's our stewardship ng mga binigay ng Diyos, whether it's asking forgiveness for our sins, whether it's repentance, ibig sabihin yung pagtalikod sa buhay na hindi talaga kalooban ng Diyos sa'yo. If God exposes that through the preaching of the Word, allow the Word to work in you. Because it will accomplish God's good desires for you, kapatid. Kapag may ine-expose na siya sa'yo, Lord, I will allow it kasi your desire is better than my desire. Your thoughts are better than my thoughts. Diyan din po galing sa Isaiah 55 yun. Your thoughts are higher than my thoughts. Your ways are higher than my ways. Kung ganito ako mamuhay, o ganitong pag-uugali ko, Lord, mas okay ka? Sige, baguhin mo. But again, if we are too hardened and we say, ayoko na dyan, meron lang to talagang sa akin, pero pinipersonal talaga ako ng simbahan na yan. Ayoko na. Kawalan mo siya. Kasi remember, God has a purpose for that word. It will accomplish it. Kaya nga sabi, hindi lang siya ancient document, hindi lang siya ancient scripture, but it continues to work because God continues to speak through it. Pag sinabing alive and active, hanggang ngayon kapatid, totoo siya at gumagana siya. Kaya nga sabi ng worship leader natin kanina, kahit noong 2001 pa yung kanta na yan, 2026 na ngayon, pag kinanta mo, totoong-totoo. Diba? Nakaka-relate ka. Bakit? Kasi active pa rin siya, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, lumang na yan, dokumento, lumang libro na yan. Hindi na yan nag-a-apply sa modern generation ngayon. Iba na iba na kami. Iba na kami mag-isip, iba na yung ugali na. Kapatid, hindi. And the reason why there's so many younger generations that do not come to church is because they're afraid that God will expose their thoughts and attitudes of the heart. And ayaw nilang mabago ang pananaw nila. Because they have their own. Naintindihan, kapatid? But if we understand that God sends His word because it has good desires for you and it has a purpose for your life, then allow to accept it. Receive it, not just hear it, pero tanggapin mo. Siguro nga, Lord, tama ka. Baka nga talaga kasalanan yun at napapalayo ako niyan sa'yo. Totoo ka nga, Lord. Totoo yung sinabi mo. Kasi one way or another, marirealize nyo rin yan eh. Marirealize nyo that the word is correct. That the word really is alive and active kasi nangusap talaga siya sa'yo. And how many of us here can say, kaya ako nanatili dito, kaya ako nag-grow lalo pa kay Lord, kasi nung narinig kong yung salita niya, nag-speak siya sa akin. Diba maraming nanatili sa pananampalataya dahil na-preach ang salita at nangusap yun sa kanila. And we don't know saang area ng life mo mangungusap ito, but we can be sure that it will speak to you. Kasi maarang itong ipinipreach ko ngayon na salita ng Diyos, it's speaking to your finances, it's speaking to your marriage, it's speaking to your relationship, it's speaking to your ministry, it's speaking to your dreams, it's speaking to your... Naintindihan, kapatid?
But again, sabi, it's alive and active. Paul tells us that faith comes by hearing the word of Christ. Romans 10:17, yan po ang sinabi. Faith comes, nagkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagdinig ng salita, ng mensahe. And the message is heard. Paano? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung ano yung gustong sabihin ni Lord sa'yo, it will be said through His Word. Kaya kapatid, whenever God's Word is preached, whenever the Word of God is proclaimed, we can be confident not because I'm a good speaker, not because I'm the pastor, not because I am called here, hindi, but because of the power of the Word of God. That's our confidence. Kaya dapat hindi tayo nahihiyang mag-preach, mag-share ng salita ni Kristo. Kasi hindi naman po sa kapangyarihan mo nakasalalay para may mabago sa kausap mo. But we continue to preach it so that when the message is heard through the preaching of the word of Christ, nagkakaroon ng changes sa mga taong nakarinig nito. Kaya we encourage you to come every Sunday. Kung saan pinapahayag ang salita ng Diyos. Hindi naman pinapahayag ang salita ng Diyos sa loob ng classroom, di ba? Unless sa Christian church ka nag-aaral. Even sa work nyo. Kasi kung pinipreach ang word of God sa work nyo, hindi kayo tatamadin pag Monday. Monday na naman. Kung naririnig nyo doon si Lord, di ba? Hindi ka tatamadin. Pag sa school nyo, kung talagang naririnig nyo si Lord doon, di ba? Hindi ka tatamarin pumasok, bumangon ng 6 a.m. or 5 a.m. Pero once a week, yun na nga kapatid eh. Minsan once a week na lang tayo kakain spiritually, tinatamad pa tayo. And we expect that our faith will get stronger. Ina-expect natin na mapagtatagumpayan natin lahat, hindi naman tayo na umaattend kung saan pinipreach ang salita ng Diyos. So come on a Sunday, not for attendance, but because you need the Word of God. Anong sasabihin ni Lord sa akin this week? Lalo't kung hindi kayo nagbabasa ng Bible every day, come every Sunday. Pero kahit umaattend kayo ng Sunday, hindi naman din po excuse yan para hindi magbasa ng salita ng Diyos every day. Kasi mapagtatagumpayan mo ang Sunday, pero kamusta ang Monday? Kamusta ang Tuesday? Kamusta ang Wednesday? Hanggang Saturday, sa Sunday ulit, doon lang ulit ikaw nakakain. Pero kapatid, you can eat the Word of God every day. So yan ang sinasabi, every day you can strengthen your faith. Acts 2 verse 41, it is also through the Word of God. Diba, when it was preached, na-reach niya 3,000 na tao. Sabi dyan, those who accepted His message, and the message is through the Word of Christ, sabi, they were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Kaya we continue to preach the Word of God because we believe that it will reach people. It will reach hearts. Kaya in your homes, kung may kailangan maabot si Lord doon, start preaching the Word of God. Hindi ko naman sinasabi, kapatid, na memory verse. John 3:16. Di ba? Weird naman itong anak ko. John 3:16. Genesis 1:1. parang genius, no? Hindi, kapatid. The more you read the Word of God, the more mo nakukuha yung truth, yung principle, yung standard ng Panginoon, and that's what you share. You share the truth through the Word, di ba? So kapag sinabing, wala nang pag-asa, sabi sa Word, no weapon formed against you will prosper. So, ang pwede mong i-encourage sa tao, hindi mo naman sabihin, alam mo, quote ng verse. Alam mo, sabi sa Bible, walang pwedeng magtagumpay sa'yo pag nasa'yo ang Diyos. Pag nakuha mo yung sinasabi ng salita, that you can share. Kahit hindi ka nagtutunog pastor sa bahay nyo kumakain, the reading of the Word today, talagang lalayo ang nga naman ng mga kasama mo. Diba? But the more you know who God is, you can share who God is to anyone. Amen?
Our responsibility, mga kapatid, is faithfulness. God's responsibility is fruitfulness. Hindi natin job to transform, to change, to sustain, to give strength to people. Hindi natin trabaho yon. Ang trabaho natin is mag-share ng message, mag-preach ng salita ng Diyos, magbahagi ng salita ng Diyos, at hayaan mo ang salita ng Diyos ang magpalago sa kanila. Kaya if you don't know what to say, just share the word of God. Share the message of Christ. And let that message, let the truth set them free. So, your job is faithfulness. God's job is fruitfulness. Sabi mo sa katabi mo, be faithful. So, we have learned that God's word revives. God's word reaches. Finally, we can trust God's word because it always fulfills God's purpose. The third thing is that the word of God remains reliable. So it revives, first R, it reaches, second R, the third R is it remains reliable. Pwede kang maging confident sa salita ng Diyos kasi mananatili itong sandigan, maaasahan. Amen? Sabi nga sa Isaiah 55 verse 11, it will not return to Him empty, but it will accomplish what God's desire is. It achieves the purpose for which God sent it. Ibig sabihin, kung sino ang nagsalita, yun ang reliance natin eh. Kung sino ang nagsalita, kapatid, nagbigay ng salita na yan, dun tayo kumakapit. Dahil ang Diyos natin hindi nagbabago eh. So makakaasa tayo na ang salita niya ay hindi rin magbabago. Ang pangako niya ay pangako niya. Numbers 23 verse 19, sinabi dito, God is not a man that He should lie. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi rin siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Tinanong nga di ba, na pag siya ba ay nagsalita, hindi siya aakto dyan. Pag siya ba ay nangako, hindi ba niya tutuparin yan? Kapatid, nasa last days na tayo ng human life. At pag binasa mo ang Biblia, we are in about 90% of the prophecies already fulfilled. Ang hinihintay na lang na propesiya na kailangang maganap ay yung katapusan ng mundo. Ang pagbalik ni Kristo. Kaya nga tayo, di ba, nananatiling, hindi lang nagsisimba para sa attendance, pero hanggang sa talagang matapos ang buhay natin, matapos ang mundo, anuman ang mauna, di ba, nasa Diyos tayo, nasa kamay tayo ng Panginoon. Kasi yun na lang ang hinihintay natin. Yun ang pag-asa natin na hindi man gumanda ang Pilipinas, hindi man gumanda ang mundo, hindi man gumanda ang ekonomiya natin ngayon, pero kapag dumating ang Panginoon, lahat magiging bago. Walang iiyak, yan ang sinabi sa Revelation. Walang iiyak, walang may sakit. Walang marumi. But when God comes and His kingdom comes, everything is brand new. Kaya nga, di ba, pag may namatay, yan ang sinasabi, nasa mas magandang lugar na siya. Totoo. Pag nasa Panginoon ka, mas maganda talaga. Pero wag mo na ngayon, tapusin mo na natin yung sermon. Wag mo na ngayon, mga kapatid, di pa rapture. Okay? Pero sinabi dito, wala siyang ipinangako na hindi niya tinupad. At 90% of it, the Lord has fulfilled. The remaining, eto na yun, yung mga nararanasan na natin. Kaya wag nating itulad ang Diyos na pabago-bagong isip katulad ng tao, hindi kapatid. Sabi ni Joshua sa Joshua 21 verse 45, ito ang kanyang testimony. Not one word failed of all the good promises which the Lord had spoken. Yan ang patotoo ni Joshua. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Joshua 24, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya ganun ang confidence niya. Pumili man kayo ng ibang Diyos, kami ng sambahayan ko, mananatili kaming maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nanatiling reliable ang Diyos sa buhay niya eh.
Kaya nga sabi niya, di ba, ni isang promise, ni isang salita ng Diyos, hindi pumalya. Sa lahat ng pangako niya, lahat ng binanggit ng Diyos sa buhay niya, lahat yun natupad. Kaya kapatid, kung hindi pa natutupad ang pangako at ang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi pa tapos si Lord. Wag kang munang mawala ng pag-asa. Because when God says it's yes and amen, He will fulfill it. Kaya sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord. Sabi mo sa kabila, kalma ka lang. Kasi hindi magbabago ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi magbabago ang isip ng Diyos patungkol sa'yo at sa pamilya mo. Kung nangako siya, nangako siya. Kung binitawan niya yan salita sa'yo, binitawan niya yan sa'yo. Panghawakan mo kapatid. Manatili ka dahil we can rely on the Word of God. God is never failing. He's never changing. In Matthew 24 verse 35, Jesus declared here, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Si Jesus na yan Kung hindi nagsisinungaling ang Panginoon, yan ang pangako niya. Sabi niya, magugunaw ang langit at lupa, mawawala ito, pero ang salita ko, mananatili. Pag sinabing salita, yung kalooban niya, yung hangarin niya, mananatili yan, kapatid. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano man pinagdadaanan mo ngayon? Ano man ang nararamdaman mo? Anong gumugulo sa'yo? Come to the Word of God. You can trust the Word of God. You can hold on to if God says He is good, believe it. If God says He knows it, He knows you, may nakakakilala sa'yo, alam niya. Kahit hindi ka magsabi, may nakakaalam ng pinagdadaanan mo. He knows you. So come to the Word of God because it remains reliable. Our confidence rests not in our circumstances, but in His unchanging Word. His Word is unchanging because we have an unchanging God. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang panahon magbabago, hindi ang Diyos mo. At kung hindi nagbabago ang Diyos mo, ang salita niya ay hindi rin magbabago. Kahit anong Gen Z, Gen A, Gen B, lahat na, kumpleto ulit natin, paikot-ikot ang alphabet sa mga henerasyon, hindi magbabago ang katotohanan at katwiran at kalooban ng salita ng Diyos. Amen? As we end our sermon today, kapatid, I want you to remember Isaiah 55 verse 10 to 11. 2 verses lang po ito mula sa Isaiah 55. Madali siyang tandaan because it gives us a beautiful picture that rain falls, seeds grow, and harvest comes. Hindi lang basta puro ulan, hindi lang lagi preach ng preach, pero merong pag-aani. May aanihin dyan sa buhay mo, kapatid. The more you allow yourself to receive the Word of God and live it by the Word of God, the harvest will come. Breakthrough will come. Transformation will come. Growth will come. It will come, kapatid, kasi yan ang pangako ng Panginoon. No one doubts that rain will accomplish its purpose. God says His word is even more certain. Mas sigurado ang salita ng Diyos kesa sa ulan at niebe. When life becomes uncertain, anchor yourself in the Word of God. When your feelings change, trust God's Word. When culture shifts, trust God's Word. When God's promises seem delayed, trust God's Word. When ministry feels fruitless, trust God's Word. Because every word that proceeds out of the mouth of God will accomplish exactly what He sends it for. This week, I challenge you, kapatid, to not just read your Bible, but to meditate on it. Ibig sabihin, pag nilay-nilayan nyo, alamin nyo, paano nangungusap ang Diyos sa akin sa salita na to. Paano niya pinapahayag ang sarili niya sa salita na to. Anong itinuturo ng Panginoon sa akin sa salita na to. And the more you think about it, the more
parang the more mong nginunguya ng nginunguya, di ba nagbe-break yung nutrients, mas napapalakas ka. Hindi lang ng pananampalataya mo, pati ang kalooban mo, pag-iisip mo, pati ang katawan mo nagbabago, kapatid. Even ang pananaw mo nagbabago. So when you read the Word of God, don't just read and memorize, meditate on it. At pag nalaman mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, anong itinuturo, anong ipinapakita, anong binabago, obey it. Minsan po kasi dyan sa step na yan tayo nadadali. Naririnig natin, nalalaman natin, pero hindi natin tinatanggap. So this week, I challenge you to do that. And see kung wala kayong maging testimony how the Lord worked in your life. I want you to be blessed, not just financially or not just materially, but I want even spiritually, mapuno kayo, kapatid. And that's God's desire. So as you hear the word of God, embrace it and let it accomplish its purpose. It has never failed, it will never fail, and it never will.